Eto po, tanggap daw naman daw ni Romualdez. Galit eh, ang sarap magsalita eh. No, yung nangyari sa Supreme Court, kaya hihirit pa sila. Pero, ang hindi raw po nila tatanggapin, yung walang accountability. Hahabulin daw nila yung accountability ng mga tao. Alam po ninyo, accountability, lagi nyo sinasabi na accountability. Ang tagal nyong inimbestigahan si BP Sara. 'Di ba? Kung talagang gusto nyong, kung may nakita talaga kayong kasalanan ni BP Sara, bakit sa impeachment lang kayo nagre-rely? Kaya po yung mga nauna, no, katulad po ng presidente at saka ng Supreme Court Chief Justice. Kaya po yung mga nauna ay unang impeachment, gusto po nila matanggal yung Pangulo sa kaso po ni Erap at kaso po ni Gloria. Marami po impeachment case kay Gloria, kaya lang hindi po hindi po natutuloy kasi nauunahan sila na mahinang impeachment eh. Sa mga kaso po ng presidente, kasi hindi nila mapapanagot yung presidente, gusto po nilang ihabla yung presidente. Kaya lang, bawal mo pong kasuhan yung presidente. Kaya po, nagre-resort po sila para po makamit yung hustisya. Nagre-resort po sila sa impeachment para ma-impeach muna yung Pangulo. Pagkatapos, tsaka nila sasampahan ng kaso. Dito po kay BP Sara, bakit ang ultimate goal nyo? So, ang ultimate goal po na naghabol po sa accountability ng Pangulong sa tingin nila nagkasala, through impeachment, dahil bawal mo siyang kasuhan habang siya ay presidente. At ganyan po yung ginawa nila kay Erap na nakasuhan nila nung hindi na po presidente. Ganyan din po yung ginawa kay Gloria Macapagal Arroyo na kinasuhan nung hindi na siya presidente. So yung may purpose po kung bakit dumaan sa impeachment. Kasi hindi po nila makakasuhan. Isa lang po pareho pong dilawan yung mga nagkaso sa presidente na to. Magagaling po yung mga dilawan eh. Ang mga dilawan po kasi sa tingin nila sila yung perfectong mga tao. Kaya lahat po ng mga nag-initiate ng mga lahat po ng impeachment, panay dilawan. Impeachment dito kay Erap, impeachment dyan kay Gloria na hindi na tuloy-tuloy. Panay dilawan po yan. Pati impeachment kay Corona. Imagine niyo ang tagal na po nila nagpapasya. Kahit wala na po sila sa kapangyarihan, napapaikot pa rin nila yung mga tao para mapasunod sa kanila. Yung impeachment kay BP Sara. Kita nyo, ang nasa forefront, panay mga dilawan. Na-disbar na po si Gadon. Kaya wala na po siyang awat. Disbar na po si Gadon. Okay. Balikan lang po natin, no? Ngayon na naman, ito na naman, nasa forefront na naman yung mga dilawan. Sila De Lima, si Shel Jokno, si Tabingi. Sa Senado naman, yung tatlong itlog. Rayson Tiveros, Kiko Pangilinan at Bam Aquino. Sila po yung mahilig sa impeachment. Sila po yung hindi marunong gumalang sa mga boto ng tao eh. Ang tingin nila kahit binoto ka ng tao, si President Duterte po. Kasi simula pa lang na manungkulan ni President Duterte. Kaya nga nag-imbestiga si De Lima sa war on drugs eh. As mayor eh. Para ma-impeach nila. Hindi yung na-umubre impeachment kay kay Tatay Digong. O kaya mapalayas nila sa pamamagitan ng people power. Sa kanila din po yung people power. Ito pong mga dilawan, matagal nang salot to sa lipunan natin. Kung ayaw nila kahit binoto ng tao, hahanapan nila yan ng paraan para mapatalsik sa pamamagitan ng impeachment or sa pamamagitan ng people power. Utak ng mga dilaw yan eh. Kahit na nanalo ka sa boto ng tao, pero hindi ka nila aprobado, gagawang ka nila ng paraan. Kasi hodang makipagkutsabahan sila sa dati nila mga kaaway. Mr. President, ang tawag nila sa inyo dati, anak ng diktador eh.
Nung nanalo na kayo, nakipagsabwata na sa inyo. Yung mga dilawan, naalala nyo lang? Anyways, wala na namang power yung mga yan. Hindi naman kami takot dyan sa mga dilawan. Kaya lang, yung pangil po nila, ang dami po nilang napapabilib ng mga nasa kapanyarihan eh. Alam naman natin yung ultimate goal nila. Talaga. Di po ba? Eto po, isa pa po itong na hindi mo alam. Sinabi po niya, no, kakaupo pa lang, di po ba ang simula po ng pag-upo ng mga congressman, eto pong SONA. Sinabi po ni BBM sa SONA na yung mga yung mga tungkol po sa ghost project na mga katulad ng flood control, di ba? Mga guni-guni. Sabi kagad ni, mahilig pala mag-claim to ng tagumpay to si Sheljok, no? Sabi ni Sheljok, no, success and joint resolution natin na buksan sa publiko ang budget process. Success daw dahil sinabi raw na BBM. Kauupo mo pa lang, i-success ka na agad. Ibig mo sabihin, dahil umupo ka at sinabi mo yan, sa inyo galing yung mga sinabi ni BBM. Ang tindi rin ng hangin ito. Hindi ka pa nga nakakaupo na oras ka pa lang na umupo na congressman. Nagsona na. Ibig mo sabihin, yung sinabi ni BBM, dahil sa'yo, Sheljok, no? Yung atake niya sa mga ghost project, ikaw ang dahilan nun. Isa pa pala mahangin. Success daw yung joint resolution natin. Nabuksan sa publiko ang budget process. Dahil sinabi raw ni BBM, etc. etc. Mahangin din eh. Wala ka pa nagagawa. Success ka na. Wala talaga itong mga to. Okay. Sorry. Ito. Sagutin lang natin, no? Sa boxing po, marami po negosasyon. Marami pong hindi natutuloy na laban. Pag hindi po natuloy ang laban, kunwari, sa nangyari, sa aktual na, sabi ni Torre, punta ka ron, magboxing tayo. Pag hindi po, ayaw po ng kalaban mo, at gusto mo matuloy yung boxing, hindi po itataas yung kamay mo, panalo ka. Meron ba nun? Hihiling yung tao na soli bayad. Thank you very much kay Melda Sanggalang sa 10 Canadian dollars. Hingi yung tao, soli bayad. Linti kayo. Sabi nyo, magbo-boxing si Basti. Yung pala, wala naman. Niloloko nyo lang kami. Ganun po yun. Kaya po, kung gusto mo pa rin, halimbawa si Torica, gusto mo pa rin matuloy yung laban mo, hahanap ka ng kapalit ni Basti kasi hindi ubra si Basti. Ganun po sa boxing. Kaya po si Pacquiao ganyan yung unang championship niya sa US eh. Hindi pwede yung kalaban ng champion, si Ledwaba. Para lang po maliwanagan nyo ha. Sa boxing po, kung gusto pa rin ng champion na ituloy, taga-Africa yung yung champion eh. Pag sinabi niyang wag nang matuloy, wala siyang bayad kasi yung hindi umubrang challenger, wala nang bayad yun dahil hindi siya umubra eh. Siya, nagpunta siya sa Amerika. Taga-Africa yung si Ledwaba eh. Ay hindi, palitan nyo na lang. Kahit sino pwede kong labanan. Yun, pinasok si Pacquiao. Kaya naging champion yung si Pacquiao eh. Hindi ako, huwag nyong lituhin yung sarili nyo. Ang point ko lang po sa boxing match, mali yung ginawa nila. Wala pa po ako nakikita na boxing match na nagdeklara ng winner by default. Kasi didemanda ka ng mga promoter eh. Putya, pumirma-pirma ka tapos hindi ka attend. Binigyan kita ng pera. Bago po umakyat yan, it's either may down na o kaya na ibigay na sa iyo yung pera eh. Yun po yun. Kaya wag niyo po masyadong ipagmalaki. Ang naganap po dyan ay kalokohan. Wala pong boxing match na
Una, may consent ba si Basti doon sa basketball match? Tama. Sa basketball lang yun yung may winner by default. Pero sa boxing po, tuwan-tuwa sila eh. Kasi pinagmamalaki nila eh. May consent ba si Basti na magtuloy yan? Ang alam namin, may kontra. 'Di ba? Ganun po talaga sa boxing. Hindi mo sabi, ikaw naghamon eh. Tapos, palagay nyo nang hinamon ni Basti si Torre. Pero si Torre, nag-impose siya ng mga kondisyon. O ito ay charity, tapos dito gaganapin, sa linggo na agad. Hindi po ayun po ay malaki. Tapos ngayon, nung sinabi ni Baste na pwede naman ako, wag lang linggo. Malamang nangantsaw na lang. Mahirap yun. Ganun. So, hindi na matutuloy. Hindi raw matutuloy rematch. Wala talaga rematch kasi in the first place, wala. Di ba? Wala nga match eh. Paano magkakaroon ng rematch? Kung hindi nga nagkaroon ng match. Kaya yung mga ganyan lang po no, yung tagumpay na sinasabi yung tagumpay ni Torre, parang tagumpay ng administrasyon yan eh. Nagdedeklara sila na may naganap. Halimbawa, proyekto, yung 20 pesos na bigas. Kahit hindi naman totoo. Yung GAB kasi under din ng presidente yan eh. Kaya ibig sabihin, yung mga panalo nila o yung mga napagtagumpayan nila mga proyekto, katulad po yan ng deklarasyon ni Torre, winner by default. Yung parang, technically, nagbenta sila ng 20 pesos na bigas. Pero hindi naman yan yung meaning, di ba? Ng 20 pesos na bigas na iniisip ng mga tao. Ang 20 pesos na bigas na iniisip ng tao, 20 pesos sa merkado, sa market. Hindi yung 20 pesos sa ilang piling lugar. Kasi kung ganyan rin lang ang usapan, pangako nyo na makakapagbenta kami ng 100 pesos na baboy, 50 pesos na manok. Ganun din lang din ang formula eh. Magtinda ka ng mga 10 baboy sa isang lugar, bayaran mo yung baboy, benta mo ng 100. Di ba?